Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan nila silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Kung matatandaan po ninyo, ang sabi ni Jesus ay pupunta siya sa kanyang ama at doon ay maraming silid. Pupunta siya para ipaghanda tayo ng ating pong matutuluyan. At kapag handa na ang ating silid, babalik siya at kukunin tayo. Malinaw po ba yon? Kukunin tayo ng Diyos. Kahapon, ang sabi sa ating ebanghelyo na ibinigay na halimbawa ni Kristo dahil mayroong isang tao na kumbaga sobrang yaman na. Sabi niya, hindi niya na malaman kung saan ilalagay ang kanyang ani. Kaya ang sabi, papagawa pa siya ng mas malaki pang kamalig para doon niya ilalagay ang ani at ari-arian niya. Pero ang sabi doon, hangal, kasi kukunin ka na ng Diyos. Kasi sabi niya, kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Ano ba? Malinaw pa ba? Kaya ang tanong, handa ka na ba? Ayaw pa rin. Pinaghahanda nga tayo pero ayaw natin maghanda. Minsan parang sa karanasan natin, kapag may mga sakuna, may bagyo na paparating, pinaghahanda tayo. Pero sa katigasan ng ulo natin, ayaw natin maghanda. Kung kailan nandyan na ang bagyo, doon tayo nagkukumahog. O ganun din sa buhay natin. Hindi lang basta material na paghahanda, pero isang malaking bagay din na kailangan natin pagnilayan na importante din na nagiging handa tayo. Kasi yung realidad, pag tinignan mo yung mga katabi mo, yung realidad, malapit na yan. Kasi ang buhay natin, hindi naman habang buhay. Ang sabi nga sa Salmo, ang buhay ng tao hanggang 70 lang. O mayroon ba ditong malapit na mag-70? Malapit na yan. Pero sabi, kung medyo malakas-lakas, hanggang 80. Nasa Bible po yun. Kung lumagpas ka pa dyan, bonus na talaga yon. Iba, umaabot ng 100. Pero sa kasawiang palad, umabot na ng 100, hindi pa rin handa. Hindi pa rin naghahanda. Una, hindi po masama na habang buhay ka pa, siguraduhin mo na may libingan ka na. Siguraduhin mo na okay na. Kasi kung magpa-party-party ka, maglalakwatsa ka na maglalakwatsa, gagastos ka ng gagastos, tapos wala ka pa palang mga naihahanda tungkol sa health insurance, life insurance. Kaya pag nabulaga, anong gagawin natin? Mas magastos mamatay.
Di ba? Pero sabi ko nga, bukod doon, pinaghahanda tayo ng Diyos. Hindi natin alam kung anong oras. Sabi nga, o pwede siyang dumating hating gabi o madaling araw. Pero kung darating ba siya, wala ba tayong sama ng loob? Wala ba tayong mga tao na dapat nating patawarin o hinga ng tawad? Kasi mahirap po kausapin ng patay. Mahirap kausapin ng nakahiga sa kabaong. Hindi ka na makakahingi ng tawad, no? ng literal, hindi ka na rin makakapagbigay ng tawad para maiparating sa Kanya. Realidad po ito. At real talk din po ito. Sa ayaw at sa gusto mo. Pero mas maganda, maging handa tayo. Pwedeng sa murang edad, pwedeng sa pagtanda, o kahit anong oras man, maging handa tayo sa pagdating ng Diyos na kung saan susunduin tayo para ihatid doon sa langit. Kasi kung hindi mo paghahandaan at ayaw mong sunduin ka ng Diyos, iba ang susundo sa iyo. Amen?